Center sa Tacloban City ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maayos na implementasyon ng zero balance billing upang maiwasan ang kalituhan sa pagitan ng DOH hospitals at mga pasyente. Nilinaw ng Pangulo na walang dagdag na bayad, walang dokumento at wala nang kailangan pang gawin ang mga pasyente upang makapag-avail sa nasabing programa sa mga DOH hospitals. Tututukan na lang ng mga pasyente ang pagpapagaling. Kasabay nito, muling binigyang pansin ng Pangulo ang pagsusulong at pagpapalakas ng healthcare system sa Pilipinas. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga doktor sa bawat lungsod at bayan sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang presensya ng mga doktor sa kada lungsod at bayan ay isang mahalagang aspeto upang masiguro ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sa kanyang nakaraang SONA, binigyan diin ng Pangulo ang hangaring palakasin ang healthcare system at siguraduhin makakarating sa taong bayan ang serbisyo at programang medikal ng pamahalaan. Sa Olmoc City, namahagi si President Marcos Jr. ng 124 patient transport vehicles or PTVs na gagamiting ambulansya. Kabilang sa mga lugar na unang beses na magkakaroon ng ganito sasakyan ay ang mga bayan ng Abuyog, Haro, Kananga, Matalom at Santa Fe sa Leyte. Samantalang sa Samar naman, nagkaroon ng mga PTV sa unang pagkakataon ang mga bayan ng Pulaan, General MacArthur, Salcedo, San Policarpio, Lapinig, San Vicente at Silvino Lobos. Sa ngayon, ang pamahalaan ay nakapagpamahagi na ng 1,173 na PTVs na siya namang gagamitin bilang ambulansya. Target ng administrasyon na mabigyan ng ganitong behikulo ang 1,642 na lungsod at bayan sa buong Pilipinas. Sa mga hakbang na ito ng Pangulo, mas lalo pang nilalapit ng pamahalaan ang serbisyong medikal sa taong bayan at sinisiguro na prioridad ang kalusugan ng bawat at isa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Wala na sila, walang dagdag na bayad, wala nang dokumento, wala nang kailangan gawin. Pipirma na lang, pwede na nilang i-uwi ang kanilang pasyente. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Naiyak ako kasi sobrang saya sa Pangulo po natin. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinala. Woo! Grabe! Mga kababayan, nakakaiyak, no? Grabe mga kababayan, kahit sino mga kababayan, maaantig talaga ang puso sa ginawa ni BBM. Bakit? No? Biruin nyo na lang yung sinabi nito mga kababayan. Hindi nagkamali, no? Ang taong bayan na inihalal ka, Mr. President. Grabe mga kababayan. Nakakaantig, no? Nakaka-proud mga kababayan na sabihin talaga yung ganun, no? Makikita naman natin mga kababayan kung ano-ano ang mga nagawa ng presidente. Halos, no? Hindi na bago. Araw-araw, hindi na bago, no? Araw-araw na nagtatrabaho mga kababayan ang presidente para lamang sa mga taong bulok na sistema, sa mga taong mapanghusga, sa mga taong may mga tawag dyan eh, sa taong mapanghusga, sa taong mapang-down, no? Yung hinihila ka pababa, anong tawag nun? May tawag dyan eh, mga kababayan. Nakakatuwa na ang ating Pangulo, no, ay marami na pong achievement na nagagawa sa bansang Pilipinas. I proud mga kababayan na may presidente tayong ganon, no, na ang inuuna talaga ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, hindi pang sarili lamang. Mga kababayan, kung isa ka sa bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos at isa ka, no, sa naghalal sa kanya, talagang hindi ka magsisisi mga kababayan. Ang galing mo talaga BBM. I'm proud na naging presidente ka namin, no? Grabe.
Nakakaantig ng puso mga